Gusto bang matuto ng Java programming? Well, watch this video until the end and I'm sure that you will learn something. Hello guys! Welcome back to my another Learn in 4 Minutes videos. Last video na pag-aralan natin kung ano ang introduction ng programming, particularly sa Java. So, I hope na napanood nyo na yung last video natin and move on to another topic. Ang topic natin ngayon ay tinatawag na variable and data types. So, I'm sure na familiar na kayo dito dahil lagi natin ito nababanggit sa mga video natin. So, let's get it started. So, para makapag-umpisa na tayo, syempre kailangan natin gumawa ng file kung saan tayo magko-code. So, syempre, create lang tayo ng file. Pangalan natin itong data types and variable. Ayan, variables.java. Ngayon, so, again, pag mag-create na tayo ng public class, kailangan parehas ito sa file name natin. So, file name natin dito is data types and variables. So, gamitin natin yan. Create tayo ng public class, kagaya ng lagi natin ginagawa. Public class, and then yung pangalan natin. Ayan, dapat make sure na parehas yung name nyo dito. Data types and variables. Data types and variables. So, parehas dapat yan. And then, pagkatapos yan, gawa na tayo ng curly braces. Sa loob ng curly braces natin, maglalagay tayo ng method natin. So, declare natin yung method natin na public static void main parenthesis. Sa loob nyan, string. Make sure na big letter yung string, then box bracket, then args. Katapos yan, sa loob niyan, another curly braces. Sa loob ng curly braces, dito natin lalagay ang ating block of code, which is yung mga gagawin natin. Okay, so para makapag-umpisa na tayo, kailangan natin i-define kung ano nga ba ang variable and data type. So, una, ang data type. Ano nga ba ang data type? Data type, ibig sabihin nito is, dito mo nilalagay yung mga value. Dito nag-store yung mga value na nilalagay mo. Ibig sabihin, ito yung kumbaga lalagyanan. Box. Dito pumapasok ang mga value natin. Okay? So, lalagyanan. Ngayon, dito sa data types natin, mayroon tayong iba-ibang lalagyanan, syempre. So, meron tayong lalagyanan na para sa number, lalagyanan na para sa mga letra, lalagyanan na para sa mga string, and so on and so forth. Okay, so para magamit na natin itong mga data types natin yung variables sa isang code, umpisahan na natin. Okay, so kailangan natin alamin kung ano ang syntax ng yan, mga yan. So, pag mag-create tayo ng isang variables, kailanganin natin ng... So, ayan. Ito yung mga kailangan natin sa syntax ng pag-declare ng mga ng variables. Okay? So, data types and variable name niya and value. So, let's get it started. So, data types. Pili ka kung anong gusto mong data types. Okay, so, syempre, gusto natin dito sabihin natin is number. Okay, so, integer. Titawagan natin si integer kasi number ang gagamitin natin data types. Ngayon, papasok naman na tayo ngayon sa variable name. Yung variable name, ikaw yung magbibigay ng variable name. Okay, so, manggagaling sa'yo kung anong pangalan ang gusto mong ilagay. Make sure lang na wala siyang kaparehas na pangalan dito sa kunwari, public, void, main, ganun. Kailangan wala siyang kaparehas. Okay, so, sabihin natin, ang ipapangalan lang natin dito is age. Okay, pagkatapos niyan, nalagyan na natin yung variable name. Pagkatapos natin mailagay yung variable name, kakailangan natin siyang lagyan ng value. Ano ba yung value ng age mo ngayon? Okay, so yung value, so yung age natin, lalagyan natin siya siguro ng value na 19. And then, pagkatapos siya, lagyan natin semicolon. So, ayan. Tapos na tayo makapag-declare ng isang variable. Ang tawag na dito, guys, is variables na siya. Kasi, natapos mo na. Ito na yung kabuuan na nangyari. So, variable na ang tawag sa kanya. Tatawag na sa kanya is variable age. Okay? Okay guys, so try naman natin yung ibang data types. So, syempre, gamitin natin yung string para makapag-provide tayo ng words. So, tawagin muna natin ang data types. String. Anong ipapangalan mo sa kanya? Ano yung variable name niya? So, pangalan na lang natin siya ng pangalan, or name. Ganyan. So, anong value niya? Guys, take note na kapag string ang gagamitin nyo, lagi siyang may double quotation. Okay? So, same naman din sa character, ang gagamitin nyo din is single quotation. Okay, so dito, syempre lalagyan natin siya ng pangalan na move body. Ayan. Kaibahan ng string at ng character. Pag string, double quotation. Pag character, single quotation. So, ang tawag na dito guys is variables. Ang data types, ito yung mga integer, string, character. And yung mga variable name, yun yung mga nilagay mong pangalan. And yung mga value, yun yung mga nilagay mong value. And then, kapag babanggitin mo tong buong ito, ang tawag na dyan is variable. Okay? So, ang variables na tawagin mo dito is variable age. Kasi yun yung variable name na nilagay mo. So, variable age. Ito ay variable. Yun lang yun guys. And thank you, sana may natutunan kayo sa ating Learn in 4 Minutes video. Thank you so much and goodbye. See you on my next video.